Ate Reyna, patakbong sinundan niya ito. Alam niyang mahal ng ate niya ang laboratory nito. Ito ang nagsimula niyon. Biglang bumukas ang pinto. Bumulaga roon si Blake at takuhan itong pigilan ng ate Reyna niya nang magtangka itong lumabas. Reyna, hindi ka pwedeng lumabas. Mahinahong sabi nito habang pinipigilan ang ate niya. Nagpumiglas ang kapatid niya. Nang sa wakas ay makawala ang isang kamay nito, ay malakas itong isinampal ang lalaki. Mukhang expected na iyon ng binata dahil hindi man lang nito nakuhang magulat. How dare you? Umiiyak na angil nito. This is your entire fault. We trusted you, Blake. Kung ang ibang lalaki ay umuyok ko ang ulo habang sinusumbatan at binabayo ang dibdib ng isang babae, si Blake ay hindi ganoon. Diretso pa itong nakatingin sa kapatid niya. Nang magtama ang mga mata nila, ay bumalik sa kanya ang sakit na nararamdaman. Nag-uusig ang mga mata nito sa lalaki. Gusto man niyang umiyak din sa harapan nito, ay hindi niya ginawa. Kinalimutan niya ang nararamdaman ng puso niya. Hindi iyon ang oras para umiyak at magdrama. Blake, what happened? Bakit may sumabog at sino ang may kagagawan? May paratang sa lalaki ang untag ng ate Isabel niya. All of you stay here. Walang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Sa halip ay sabi ng binata. Sinamang Kanor at ang mga tauhan. Bigla niyang naalala. Binigyan ko na ng instructions ang mga kalalakihan. They should be safe by now. Iyon lang. At lumabas na ito. Sinara nito ang pinto. Bago pa man lumabas ang ate Reyna niya. Blake, habol nito. Sinubukan buksan ng ate niya ang pinto. Pero mukhang may ginawa ang lalaki para mailak iyon sa labas. Tumakbo siya papunta sa back door. Bago pa naman maisipan ng lalaki na iyon naman ang ilak. Aliana, come back here. Sigaw ni Charm. Bago pa siya makalingon ay nakita na niya ang babae sa tabi niya. Delikado. Babala niya. Hindi ka, don't worry. I know wushu and a little martial arts. Kumindat pa sa kanya si Aliana. Napangiti siya sa kaalamang iyon. Nagkakagulo na ang lahat ng mga kalalakihan nang lumabas sila ni Aliana. Nang maabutan ni Laika ang dalawang grupo ng tauhan nila, na pinagtulungang bubugin ang dalawang lalaking nakandusay sa lupa. Ang iba ay pinipilit na patayin ang nagsisimulang sunog sa laboratorio, nagawa ng pagsabog. Mabuti na lang at gabi. Walang nang tao sa loob niyon. Dahil maagang pinauwi ng ate Reyna niya ang mga staff. Hector, si Blake. Pigil niya sa binata nang maabutan ito. Hinabol yung 5 nagpasabog. May dala itong isang timba ng tubig. Tinuro nito ang likod ng farm nila, kung saan ay halos gubat na dahil sa dami ng puno at damo. Wala bang nasaktan sa inyo? Si Aliana. Wala naman po. Nagmamadali ang bawat sagot nito. Tumango siya. Tumawag kayo ng bumbero at pulis. Bilis. Aniya at nilagpasan ang lalaki. Sumunod agad sa kanya si Aliana. Blake, kapag may nangyaring masama sa iyo, malalagot ka sa akin. 5 lalaki laban sa isa. Makakaya kaya iyon ng lalaki? Huwag kang mag-alala. Hindi pa nakakalayo ang mga iyon. Ani ni Aliana. Mukhang alam nito ang tinatakbo ng isip niya. Walang kahirap-hirap na inakyat nila ang pader na nagsisilbing division sa farm nila. Mabuti na lang at bilog ang buwan. Ito ang nagsisilbing ilaw nila sa gitna ng naglalakihang puno. Let's split up. Dito ako sa kanan. Diyan ka sa kaliwa. Doino hand whistle. Tumango siya.
That's our signal if we need help. Mag-ingat ka. Aniya bago sila magkahiwalay. Ngumiti ito sa kabila ng kaguluhan. Don't worry. Kaya ko ang sarili ko. Matagal-tagal na rin walang ganitong adventure sa buhay ko. Ikaw din. Maging siya ay napangiti sa sinabi ng babae. Yakang-yaka. Tinahak niya ang kaliwa. Nang may makita siyang putol na kahoy, na kasing haba ng jaw niya, ay dinampot niya iyon. Habang tumatakbo, ay tinanggal niya ang lantang dahong nakadikit doon. Tama nga si Aliana. Hindi pa nga nakakalayo ang mga ito. Nakita niya si Blake habang nakikipagsuntukan sa tatlong lalaki. Nang matumba ang isa, ay ang dalawa naman ang pinagtutuunan ng pansin ng lalaki. Bumangon ang lalaking unang hinagis ni Blake. Pinahid ang dugo sa gilid ng labi at may hinugot sa likod nito. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang baril. Blake! Huli na para bawiin niya ang pagsigaw. Lumingon ito sa kanya. Sanhi para masuntok ito ng isa. Nabaling sa kanyang atensyon na may hawak ng baril at sa kanya iyon iniumang. Pero bago pa man ito nakakalbit iyon, ay pinalo niya na ito ng hawak na kahoy. Napaaray ito sa sakit. Tumilapon sa kung saan ang baril. Hindi pa man ito nakakabawi, ay may isang malakas na hataw na sa magkabilang balikat at kanang paang ginawa niya. Napaluhod ito. Sa muling paghataw niya, ay nahagip na ng lalaki ang hawak niya. Mariin ang pagkakahawak nito at hindi niya mahablot-hablot. Sa pamamagitan ng kahoy na pareho nilang hawak. She swing her hands in full force. Hindi nito inaasahan ang ginawa niya, kaya napasunod ito sa pag-swing ng kahoy na hawak-hawak niya. Bagsak ito sa lupa. Umatake ulit siya. Pero mabilis ang reflexes ng kaaway. Gamit ang paa, ay inabot nito ang ulo niya at tinamaan. Hinawakan din nito ang magkabila niyang paa, kaya napasubsob siya sa lupa. Tumihaya siya, at akmang babangon pero naunahan siya ng lalaki. Sinakyan siya nito at sinuntok sa mukha. Ramdam niya ang sakit na dulot niyon. Nagpambuno sila. Kahit gaano pa siya kagaling ng Aikido, mukhang bihasa rin ang kalaban niya sa street fighting. Sa muling pagsuntok nito, kahit hirap, pahilim siyang dumadakot ng kaunting lupa. Isinaboy niya iyon sa mukha nito. Napuwing ito at napasigaw sa sakit. Pagkakataon niya na iyon para suntukin ito sa tiyan. Nang tumayo siya, ay naramdaman niya ang kaunting hilo. Dahil sa dami ng suntok na ibinigay ng lalaki, mariing ipinilig niya ang ulo. Nang bumalik sa ayos ang tingin niya, ay may hawak ng kutsilyo ang lalaki. Iwinawasiwas nito iyon. Dahil pilit pa rin itong binabawi ang pangining na puwing. Ilang beses pa siyang muntik ng masaksak kung hindi lang siya nakaiwas. Nang protektahan niya ang sarili sa kutsilyo gamit ang braso, ay hindi sinasadyang nabitiwan niya ang kahoy. Umatras siya. She slightly bended her knees at naghanda para sa gawing depensa. Sa pag-atake ng lalaki, ay iniwas niya ang katawan nang hindi ginagalaw ang mga paa. Using her right hand, he do karate chop then punch his face. Gamit ang likod ng kanyang kanang kamao. Bago pa man bumagsak sa lupa ang lalaki, ay hinawakan niya ang kamay nito na kanina ay may hawak na kutsilyo. She twisted his arm. Napasigaw ito at napadapa sa malakas na pwersang nilagay roon. Hindi niya man gusto. Binali niya ang kamay nito. Napasigaw ito. Kinuha niyang muli ang tumilapong kahoy gamit ang sinturon niya at ang kwintas
ay dinali niya ang dalawang kamay ng lalaki sa kahoy para itong ipapako sa krus dahil sa ginawa niya. Naghanap din siya ng pisi sa paligid para itali ang paa nito. Tulog pa rin ang isang lalaki. Matapos niyang talian ang kamay at paa nang nakabangga niya, nagpalingalinga siya sa paligid. Hindi niya makita si Blake, pero sigurado siyang may isa pang lalaki itong kinakalaban. Tinalian rin niya ang walang mala at duguang lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo. Wala siyang tigil hanggat hindi niya makikita ang lalaki. May narinig siyang sigaw mula sa kanan niya. Pinuntahan niya iyon at tumambad sa kanyang lalaking duguan habang kinukulyuhan ni Blake. Pagkatapos ay padaskol na binitawan nito iyon. Napasigaw ulit ang lalaki. Nang tumama ang sugatang katawan nito sa lupa. Sa susunod, nagalawin niyo pa ang Jelens. Ako ang makakalaban ninyo. Ibubunyag ko ang lahat ng baho ninyo. At susundan ko kayo kahit saang impyerno. Parang may bumulong sa kanya na magtago sa isa sa mga puno. Sumunod siya at buong konsentrasyong nakinig. At sino ka sa akala mo? Narinig niya ang pagsuntok ni Blake sa lalaki. Sumilip siya para malaman ang nangyayari sa dalawa. Pero tanging ang mukha ng nakahandusay at duguang lalaki sa sahig ang nakikita niya. Si Blake ay nakatalikod sa kanya. Mata sa hari. Ipaalam mo iyan sa amo mo. Napakunot noo si Laika. Mata hari? Imbis sa matakot ang lalaki ay umisi pa ito. Kahit hirap na hirap. Walang kwenta ang babala mo. Mata hari. Nakita ko ang mukha mo. Isang utos lang nila. Tigok ka na. Blake Green. Iyon ay kung maalala mo pa ang mukha ko pagkatapos nito. Pasabunot na hinawakan nito ang buhok ng lalaki. Napasigaw sa sakit ang lalaki. Maging siya ay napangiwi rin. And to think na pinagkamalan niyang bakla si Blake. Samantala ito ang bumubugbog sa lalaking duguan. Umangat ang isang kamay ng binata at humantong iyon sa likod ng ulo ng lalaki. At ilang saglit lang ay hinimatay na ito. Acupuncture. Iyon ang ginawa ni Blake sa lalaki. Hindi niya akalaing marunong iyon ang binata. Kung ang acupuncture ay ginagamit ng iba para sa medisina, may ibang ginagamit iyon bilang weapon. Mapanganib iyon. At kapag itinuturo sa masasamang tao, ay tiyak na delikado. Lumabas siya mula sa pinagtataguan niya. Binuhat ni Blake ang walang malay na lalaki at isinampa sa balikat. Nang humarap ito sa kanya, ay nagtama ang mga mata nila. Ibinuka niya ang bibig. Pero hindi niya mahanap ang sariling boses. Hindi na nila kayo guguluhin. Iyan ang sinisiguro ko. Anito at tumalikod na. Wala siyang lakas para pigilan ito. Gusto niyang panatilihin ito sa farm nila. Ay hindi pwede. Galit ang mga kapatid niya rito. But she badly wanted him to stay her at Jelens with her. Hindi lang dahil mahal niya ito, kundi dahil kahit napatunayan niyang may kinalaman ang lalaki sa kaguluhan, ito pa rin ang tumapos ng lahat. Sa bandang huli, ay hindi sila iniwan ni Blake. May kung anong lungkot ang lumukob sa kanya nang hindi niya makita ang puting t-shirt na suot nito. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha niya. Matahari. Parang nahihipnotismong ulit niya. Iyon ang code ng lalaki. Sigurado siya. At hindi na rin siya magtataka kung malamang hindi Blake Salazar ang totoo niyang pangalan. He was a spy. At kailanman ay hindi gumagamit ang totoong pangalan ng isang espiya.
Isang marahang pitik sa balikat ang nagpabalik sa wisyo niya. Pasimple niyang pinahid ang luhang pumatak sa pisngi at nilingon si Eliana. Nakakunot ang noo nito nang makita ang mukha niya. Okay ka lang? Nag-aalalang sabi nito. At tubilis siyang tumango. Nakita ko yung dalawang nakatali habang sinundan kita dito. Yung dalawang nakalaban ko ay handa na rin para sa pagdating ng mga pulis. May isa pang nakawala. Si Blake na ang bahala doon. Narinig niya ang sirena ng paparating na mga pulis. Tumalikod na siya bago pa magtanong ng marami si Eliana. At dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.